Hello there everyone! Welcome to my tarot reading channel na Yang Sacred Space. Kumusta po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng aking mga clients from local to international. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang gagawin natin ngayon, tayo po ay mag-tarot divination tungkol kay Antonio Sunny Trillanes IV tungkol sa pagpunta niya sa dahig. Ano po ba talaga ang totoong kaganapan doon? But before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa aking channel na Yang Sacred Space. At ulitin ko, hindi lang po tarot divinations ang aking ginagawa. May spellcasting ako, may life coaching, may base chart reading, may feng shui, at may Reiki healing. So ang Reiki healing po, ulitin ko, ito po ang healing, cleansing, banishing, purifying, healing at mag-invoke po ng abundance sa isang tao. So, ang magagawa po ng Reiki healing, siya po yung mag-cut, mag-dissolve at mag-transmute into light sa lahat ng mga negative energy, kasama na ang ancestral karma, past life karma, lahat ng klaseng black magic. So, yun po mga kayang tarot. So, kung sino man ang interesado sa aking mga services, paki-check ang screen, nandiyan ang aking WhatsApp number. At sa video na to, sa description below, nandun po ang aking WhatsApp number. So, ngayon, simulan na po natin kung ano ba talaga ang pinunta ni Trillanes doon. So, may diretso na akong nakita. Okay. Ganito to. Yan. So, ang pagpunta niya talaga doon, talagang ang taas talaga ng pride ng taong to. So, nakita ko na ito sa kanyang present sa past niya ito. Kasi ang past niya, ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga ginagawa niya ngayon. Kung bakit niya sinisira ang mga Duterte. So, siya talaga ay gustong manalo. May gusto siyang patunayan kay Duterte. Kasi nga, inaano siya ni Duterte, parang, para bang, yung binubuli ba? Yung pagkatao niya. So, parang bata po siya. Gusto niya talagang gumante. So, si Sunny Trillanes po ay nagpapagamit po sa isang, yung ma-influence na tao ngayon sa ating bansa. So, yan. Yan ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga ginagawa niya ngayon. Ngayon, ang papunta niya doon, no, di ba, kaduda-duda. So, totoo namang may seminar talaga doon, pero ang kanyang pagpunta talaga doon, may nag-utos po talaga sa kanya na malaking tao. Kasi nga, yung sinasabi ko na may nag-welfare check po kay President Rodrigo Roa Duterte, former president, may dalawa doon na mga spy or ally sa mga kaaway po ng mga Duterte. So, doon po sila magre-report kay Antonio Trillanes. Ngayon. So, ngayon, yun nga. Ano yun? Planado, scripted, mga ganon. So, kahit hindi naman natin itarot, ay alam naman talaga natin. So, gusto lang ng aking subscriber na i-clarify kung totoo ba talaga ang ating mga pagdududa. So, totoo po yun. Ngayon, umuwi po siya, nag-report po siya sa isang malaking tao. Kung ano po yung katotohanan po na totoo ba na si former President Rodrigo Roa Duterte ay may diferensya na sa kanyang pag-iisip na hindi na siya capable doon sa hearing. Yon. So, ginagawa nila talaga ang lahat at ni Sunny Trillanes na magantihan po ang mga Duterte. Hindi lang po sa may galit po siya kasi ito, hindi po kasi siya nagtatagumpay-tagumpay sa mga kanyang mga ginagawa kay Duterte. Natatalo pa rin siya. At hindi pa rin niya makuha yung loob ng mga tao. Kahit kailan hindi talaga yan mangyayari. Kahit bakit hindi na lang niya tanggapin ang katotohanan at manahimik na lang sana siya? So ngayon, dito sa kanyang environment card, may nakikita akong
yung hindi pa rin na makuha yung victory, success sa mga kanyang ginagawa. So nakikita ko pa rin, wala pa rin nakikinig sa kanya. Yung mga sinasabi niya tungkol kay Duterte, ganon, kung anong bla bla bla. Wala pa rin nakikinig. So ang ginagawa niya talaga lahat na masira ang Duterte. So nakabenefits rin siya kasi nga may malaking pera siya. Malaking pera na natanggap sa kanyang mga ginagawa. Kasi dalawa na po ang kanyang amo. Pink Dilawan at ang loyalista. So, si Sonny Trillanes ay hindi na po importante sa kanya ang kanyang pagkatao, ang kanyang dignidad, kundi pera at ang kanyang galit, revenge, ganon. So, pero, dito sa kanyang outcome, akala ni Trillanes ay yung talagang mabulusok yung kanyang pera or dadami at dadami ang kanyang pera. But, nakikita ko dito, ito ay nakikita ko na may pagbagsak lahat. So, ngayon, parang hindi pa maano sa mga tao kasi nga yung mga nangyayari ngayon, lalo na si Boying Remulla naging ombudsman. Nakita ko yon sa last reading ko na nag-no po ang card but nag-yes ngayon. So sinasabi ko rin doon na nag-no nga ang card kasi maraming humaharang but may maraming pera ang kalaban at naghahawak kay Boying Remulla. Kaya ayon, sinasabi ko rin doon na gagawin pa rin ang lahat ng mga sa kabila na talagang malagay nila doon si Boying Remulla as ombudsman. So, yan. So, ang akala nila kasi wala nang katapusan ang kanilang mga ginagawa. So, dito, kay Trillanes, may nakikita ako, nakabagsakan. So, yung lahat ng dumating sa kanyang pera ngayon, babawiin. Kasi may nakikita ako na may kaso siya ngayon, pero may darating pang mga kaso sa kanya. Kasi nga, yung darating ang time. So ngayon, nag-enjoy siya sa pera niya, sa lahat ng mga pinagagawa niya, na para na siyang, sa tingin ko, para na siyang demonyo, hayop, ganon. So, pasensya na po, ako ay prangka. Wala nang wala nang paligoy-ligoy. Yun talaga, yung paningin ko sa kanya. So, yun. Magalit na kung sino yung magalit, yung yung nasa sa kabila ba. So, syempre, magko-comment na naman yan dito ng mga negativity. So, bahala kayo, basta yung nakikita ko ay yon ang katotohanan. So, kahit ano pang gawin na pagtakip sa lahat ng mga kasinungalingan, ay alam pa rin namin mga tarot reader kung ano yung katotohanan. So, sa inyo rin yan. Kung kayo ay kahit alam kung ano yung mga nangyayari ngayon sa mundo, pero yun nga, naka-benefit sila, so go pa rin sila ng go doon sa kung ano yung hindi ang tama. Lalo na yung mga addict, di ba? So, marami. Lalo na yung mga hindi ko maintindihan. Mautak pa naman, pero pagdating sa sa mga ganito, may nagko-comment na hindi magaganda. So, siguro sila ay naka-benefits doon. So, ako, wala naman ako na-benefits doon. Kasi nga, hindi naman kami magkakilala. So, ang mga totoo lang sinasabi ko. So, ngayon, ang nakikita ko kay Trillanes, ang kanyang pagbasak. Lahat ng kanyang kinita na pera, mawawala sa kanya. Ito ang kanyang outcome. At may mga kaso siyang kahaharapin. So, yung pagpunta ko, i-recap ko, ang pagpunta niya doon sa The Hague ay may nag-utos sa kanya, scripted yon, planado yon, na yung dalawang alay po sa kabila ay doon mag-report sa kanya. So, doon po sila nag-meeting-meeting, nagkita-kita. So, may mga pinaplano na rin sila para mapigilan yung interim release. Basta hindi talaga makalabas si former President Rodrigo Roa Duterte, gagawin pa rin nila ang lahat. Pero ako, nakikita ko sa
long-term future or in the future, may nakikita akong redemption kay Duterte, may nakikita akong freedom, may nakikita akong justice para sa kanya, sa kung ano man yung nangyari sa kanya ngayon. Kasi nga, may mga lesson learned din na nakuha si Duterte. Kasi para sa akin, sa totoo lang, marami Pilipino na dapat ipaglaban. Pero kung ako si Duterte, hindi ko po yan gagawin. Kasi bakit isakripisyo niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang pagkatao, na hindi man naman talaga lahat masaya sa kanyang ginawa. Maraming kontrabida. Ang mga kontrabida niya, maraming pera. So, yung walang kasiguruhan, alam niya na walang kasiguruhan, pero ginagawa pa rin niya, doon ako believe. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko gagawin ang ginagawa niya. Kasi nga, hindi worth. Yun lang po, mga kayang starot. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin, sa aking reading na to. At sana magdasal po tayo, yung dasal na walang halong takot. Yung dasal na buo ang tiwala para makuha natin ang mga sinasabi ng cards. Kasi nga hindi nagbabayin ang mga sinasabi ng cards dahil nga tayo ay nadadala sa ating takot na tayo humihingi sa highest power pero may takot sa ating dibdib na hindi po mangyayari ang ating hinihingi dahil yun nga sa mga nakikita natin sa labas, sa realidad ngayon na parang talong-talo na talaga tayo sa sarili nating pera. Kasi ang ginastos nila para ibagsak si Duterte ay galing sa ating pera. 'Di ba? Nakakaloko, nakakainis, nakakagalit. So doon tayo parang yung depressed na talaga tayo sa pangyayari sa Pilipinas. So ang magagawa lang talaga natin, lumabas na sa kalsada. Gawin na natin yung dapat nating gawin. Ano pa yung hinihintay, di ba? Pag wala na, lugmok na at hindi na talaga makabangon. Ganun ba? So, yun lang po mga kayang starot. Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless po sa inyong lahat. God bless sa atin lahat.